Alam niyo nakakatuwa dito sa Nothing Phone 3a, mas naramdaman ko na talagang hinahabol ng Nothing yung iPhone pagdating sa innovation, lalo na pagdating sa UI Kasi mas mukha siyang iPhone ngayon compared sa mga dati nilang mga phones. At nakakatuwa kasi ramdam ko na talagang pinipilit ng Nothing na umangat yung mga phones nila sa iba pang mga Android devices. At yan ang gusto ko ipakita sa inyo ngayon. Anong bago dito sa Nothing Phone 3a? Dapat ka ba talagang bumili nito? Magkano ba to? At higit sa lahat, sulit ba to? So, mabibili natin itong Nothing Phone 3a for 22,440 pesos. Yan ang pre-order price niya para sa 12 256GB na variant. Mabibili natin to sa black, white, at kulay blue na colorway. So, yun nandito sa atin ay color white. Ito yung box ng 3a. Almost same naman sa mga previous Nothing phones. Pero sa wakas, binago na nila guys yung way para mabuksan yung box. Hindi mo na kakailanganin pang punitin yung buong top part. Meron lang maliit na part na kailangan mong punitin pero after mo matanggal yung seal, buo pa rin yung box. Pag open, 3A agad yung makikita natin na nakabalot sa paper wrap. At kagaya na sinabi ko kanina, white na colorway yun nandito sa atin. Very familiar pa rin guys yung design at hindi ganun kalayo sa mga previous Nothing phones. Sa ilalim, makikita natin ng charging cable, documentation, at SIM ejector. Wala pa rin tayong charger dito sa box. Okay, so una natin pag-usapan dito sa Nothing Phone 3a ay yung kanyang design. Ano ba talaga yung napansin nating pagbabago dito? Okay, una sa lahat guys, itong Nothing Phone 3a ay IP64 na yung kanyang ingress protection. So upgrade yan mula dun sa IP54 na rating ng 2A. So anong bago guys sa IP64 rating? Well, mas maganda yung protection niya pagdating sa dust. So kahit na talagang maalikabukan to o papunta tayo sa maalikabok na environment, hindi talaga to papasukin. Tapos makikita natin guys, yung design ng kanyang likod ay almost same na same pa rin sa last year. Maliban na lang sa tatlo na yung camera ngayon. Pero yung glyph interface niya, wala pa rin pinagbago. Tapos kung titingnan natin itong right side, maliban sa power button, makikita natin na may additional button tayo dito at ang tawag dito ng Nothing ay essential button. So basically guys, yung essential button na nandito sa may right side ng Phone 3a ay para mag-take ng screenshot. Okay? Pero kapag nilong press mo naman, pwede kang makapag-take ng screenshot at the same time makakapag-record ka ng audio. So, good for taking notes. Lalo na kung meeting, ganyan, o kaya merong event at gusto mong, or ayaw mo makalimutan yung information na yon na nakita mo sa phone mo, mga ganon. At dahil may AI, yung essential button or essential space na to, pwede nyo i-organize yung mga nakuha mong mga notes or mga screenshot, depende doon sa audio recording mo. Pero ang nakakalungkot lang, yung essential button na to ay hindi natin pwedeng i-map or i-remap sa ibang mga action. Like, pwede nating i-open yung camera kapag pinindot to, o kaya makapag-take ng screen recording, at marami pang iba. Hindi pa natin pwedeng gawin yan sa ngayon. So, sa ngayon, exclusive itong button na ito para sa essential space. So, yun medyo nakakalungkot kasi napaka-kaunti lang ng tao talaga na makaka-appreciate sa ngayon ng ganitong klase ng feature. At ganun pa rin guys, dual speakers pa rin tayo dito sa Nothing Phone 3a. So yung primary niya ay nandito sa baba, tapos yung secondary naman ay nandito sa may earpiece. Yung kanyang fingerprint scanner, same pa rin. Pero guys, ang nakakalungkot kahit na 2025 na, wala pa rin support sa eSIM etong Nothing Phone 3a. So, pwede tayo magsalpak dito ng dalawang SIM card. Pero again, hindi pwede ang eSIM. Pagdating sa display, almost same pa rin guys yung specs. 6.77-inch AMOLED 120Hz. Pero ang upgrade dito ay yung kanyang peak brightness. From 1,300 nits na peak brightness sa 2A, aabot na ngayon ng 3,000 nits yung kanyang peak brightness. At para sa mga gagamit ng phone na to sa kanilang media consumption, good news, Full HD yung max playback resolution natin dito sa Netflix application. Ngayon dito sa display settings, pwede tayong mamili dito sa presets ng kanyang colors, pwedeng alive or standard para mas natural yung
kulay ng ating display. Pwede rin nating timplahin yung color temperature or yung white balance ng kanyang display. Tapos meron silang color contrast dito. Kung gusto natin default, high, or medium. Nasa sa atin na yan. Tapos, yung kanyang refresh rate setting ay may tatlong option, dynamic, para kusang bumaba to 60 Hz kung kinakailangan yung kanyang refresh rate, or kung gusto nating i-fix lang to 120 Hz, select lang natin yung high, at kung gusto nating makatipid sa battery, standard. Pero sa buong test ko dito sa phone na to, naka-dynamic lang tayo. Ngayon, pagdating sa performance nitong phone na to, naka-Nothing OS 3.1 na tayo out of the box. Snapdragon 7S Gen 3 yung kanyang chipset, 12GB LPDDR4X yung kanyang RAM, at 256GB UFS 2.2 naman yung kanyang internal storage. Isa na siguro to sa nakadisappoint talaga sa akin dito sa Nothing Phone 3A kasi UFS 2.2 lang yung ginamit nilang storage type dito kasi unang-una sa lahat 2025 na dapat ang maging standard na UFS type or storage type sa mga mid-range phone kagaya nito ay 3.0. Pero 2.2 pa rin, tapos almost 23,000 yung presyo ng phone na to. So nakakalungkot lang. Although mabilis naman yung sequential speed ng storage nitong phone na to, ramdam na ramdam ko naman nung tinetest ko. Pero knowing na hindi latest yung storage type sa ganitong presyo, nakakalungkot. Pero nakakatawa guys, sinabi or prinamis ng Nothing itong 3A ay makakatanggap ng up to 3 years of Android updates. So up to Android 18 yung OS na matatanggap nito. Pagdating naman sa security patches, up to 6 years guys, 6 na taon yung matatanggap nitong security patches. So nakakatawa naman. So sulit na sulit naman, ibabayad natin kung ang pag-uusapan ay yung kanyang software support. Tapos yung sinasabi ko kanina ng mga enhancement, ito yung number 1 talaga na gustong gusto ko ngayon dito sa Nothing OS 3.1 kasi meron na siyang smart app drawer. Mukhang iPhone guys, kita nyo naman oh. Tuwan-tuwa talaga ako nung nakita ko to. Yun nga lang, para mabuksan mo yung app drawer, kailangan iswipe mo mula dito sa baba pataas. Hindi kagaya sa iPhone na mula dito sa right papunta sa left. Okay, so Android na Android pa rin. Tapos kapag tinignan naman natin yung settings, makikita nyo na ano na rin nila, na-enhance din yung list ng mga menus dito, tsaka ng mga subcategories. Ganda. Mas malinis talaga, mas refined, mas polish yung UI ngayon ng Nothing. So, thumbs up sa kanila. Pero pag-usapan natin yung performance itong Nothing Phone 3A. So, bago ko ipakita yung mga Antutu scores na nakuha natin dito, ang setting ko ay 50% brightness pa rin kagaya dati. Tapos, naka-game mode tayo sa Antutu. So, titingnan natin yung effect ng kanyang RAM booster. So, kapag naka-on, tsaka kapag naka-off. Okay, ito guys yung score na nakuha natin kapag naka-off yung ating RAM booster or virtual RAM. 790,482. Ito naman yung nakuha natin kapag ginamit natin yung RAM booster, 809,830. So kahit UFS 2.2 lang yung storage type na inilagay dito ng Nothing, nakakatuwa na malaki pa rin yung improvement sa performance kung sakaling gagamitin natin yung kanyang virtual RAM. So if ever na talagang kailangan natin, kung hindi pa sapat sa atin yung 12GB na physical RAM ng phone na to, pwedeng-pwede, hindi tayo mag-aalala na babagal tong phone. Share ko na din guys yung naging result ng wildlife stress test natin. So makikita nyo na nabawasan tayo ng 6% lang sa battery at nadagdagan lang tayo ng 12 degrees sa kanyang temperature. Although umabot tayo ng mahigit 40 degrees, okay pa rin. Wag lang natin sagarin syempre. Wag tayong magtagal sa mabigat na application para hindi siya makapag-generate ng alarming heat at mabawasan yung lifespan ng kanyang battery. Pagdating naman sa gaming, wala naman ako naging problema dito sa Nothing Phone 3A. Napaka-smooth naman dito sa Asphalt. Kahit nakasagad yung graphics natin, ramdam ko na naka 60 FPS tayo dito kasi napaka-smooth talaga. So hindi niya na-generate lahat ng graphics pero napaka-decent. Parang konting-konti na lang, kompleto na yung graphics na na-generate niya sa game na to. So kung mag-games tayo dito sa Nothing Phone 3A, walang problema. Hindi tayo magkaka-issue. Siguro sa graphics, sa ilang mas mabibigat na mga games, hindi niya kakayanin. Pero for the most part, at para sa mga typical games ngayon, kayanin talaga ng phone na to. Ngayon pagdating naman sa battery, 5,000 mAh yung ating capacity dito, capable sa 50 watts na wired
charging. Meron din siyang 7.5 na reverse charging. Ngayon tingnan natin yung SOT na napiga natin dito sa Nothing Phone 3a. Okay, tingnan nyo naman guys, umabot tayo ng almost 19 hours at malaking improvement yan from 2a kasi almost 17 hours lang yung nakuha nating SOT doon. So, para dun sa mga nag-aalala kung tatagal ba yung battery ng phone na to, yes na yes po, kita nyo naman. Talagang maasahan natin na buong maghapon, magagamit natin tong phone at malamang sa malamang, meron pa tayong tira pag dumating tayo sa bahay. Pagdating naman sa charging, from 20 to 100%, 1 hour and 1 minute ko lang to na charge. At take note lang, gun charger yung ginamit ko. Ngayon puntahan natin yung kanyang camera performance. So isa pa to sa nakitaan natin ng malaking upgrade kasi maliban sa 50 megapixels na main camera, meron na rin tayong 50 megapixels na telephoto camera na 2 times optical zoom. At meron pa tayong 8 megapixels na ultra-wide camera. Yung selfie camera, ganun pa rin, 32 megapixels. So bago ko ipakita sa inyo guys ibang mga sample photos at videos, pakita ko muna yung pag-test ko dito sa 30x Ultra Zoom kasi pinagmamalaki to ng Nothing. Sa una, mapapansin nyo, ang labo na talaga and unusable na sa social media yung picture. Pero once na-process na, ang laki guys na improvement. Hindi pa rin as sharp as periscope telephoto, pero malaking bagay yung nagawa ng image processing para ma-enjoy pa rin natin yung pinakasagad na zoom ng Nothing Phone 3a. So para sa akin guys, sulit tong phone na to. Number 1, kung hindi ka naka-Nothing Phone 2a, kung luma na yung Nothing mo, goods na goods po ito. Or kung first time mo magna-Nothing phone, okay na okay po. Sulit tong phone na to, mag-enjoy ka talaga. Pero kung naka-Nothing Phone 2a ka ngayon, okay na muna yan. Okay? Tsaka ka na mag-upgrade. Hindi ganun kalayo yung performance na makukuha mo dito sa Nothing Phone 3a compared dun sa Nothing 2a mo. Okay? Pero okay guys, ano masasabi nyo dito sa phone na to? Comment kayo dyan sa baba. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samot sa ating unboxing or reviews, this is Sulit Tech Reviews.